Breaking news mga kasambreros at mga ka-fanatics. Spotted na naman si Alden sa BGC mga kasambreros. So, grabe. Ang daming pasabong ni Alden today mga kasambreros. Matutuwa tayo dito na magagalak mga kasambreros. Pero minor items tayo ha. So kanina nga ay nag-guest si Pops Alden sa Stars on the Floor as All Out Sundays, no? As expected ay sumayaw sina Pops Alden kasama ang crew mga kasambreros or kasamahan niya na mga backup dancers. So humataw si Phenomenal Box Office Cinema King dito sa All Out Sundays mga kasambreros. So try kong sige. Naka-pink no si Soiti mga kasambreros bila sabi na mga ang galing kumaldag ni Pops Alden dito sa parang di may isiping trentahin na si Sir Alden mga kasambreros kasi hataw to the max pa rin at kaya magipagsabayan ng kanyang mga backup dancers na siguro mga nasa 20s no at saka masisigla mga kasambreros. So medyo rock no ang sinayaw dito ni Pops Alden mga kasambreros. Isa yata ito sa mga tinugtog sa isa sa mga sinayaw ng mga contestants noon sa season 1 ng Stars on the Floor mga kasambreros. So yun po. Ang kulit lang no at saka ang lupit ni Pops Alden. After niyan ay magbanyos na siya ng kanyang white flower. White flower mga kasambreros. Tapos, ang kulit nito mga kasambreros, kasi dito ko lang nalaman, ang touching pala nito, pinost kanina ng isang Alden admin mga kasambreros. Ito pala yung time na yung COVID ba, noong 2020 mga kasambreros, na nag-positive pala si Mama Ten at that time. So medyo throwback ito mga kasambreros. Nag-positive pala si Mama Ten, no? Tapos dito sa Bawal Judgmental na segment nila, parang yung mga invited dito or guests ay yung mga nag-positive nung COVID-19 mga kasambreros. So grabe, try kong play ito mamaya kung hindi makapiright mga kasambreros. Nung nag-positive pala si Mama Ten, di ba nagtitaping sila and so on. Tapos si Alden Richards yung ambassador ng Department of Health or DOH mga kasambreros sa gobyerno natin. Tapos nung nag-positive daw si Mama Ten, grabe, parang nakonsensya daw siya kasi nag-pack up lahat no? Kailangang itigil ang taping and so on. Kasi nga nag-positive siya, baka mahawa sila. So nung nasa quarantine na house daw siya, nung kina-quarantine daw si Mama Ten, mangyak-ngyak si Mama Ten dito no? Mga kasus nakakalungkot. Kanina ko lang nalaman na ganito pala yung kwento mga kasus na nag-positive pala si Mama Ten dati sa COVID-19 mga kasambreros. So nung doon daw siya sa quarantine area or sa quarantine dun sa separation, kasi separated yan separated na bahay mga kasambreros. So nung time daw na yun ay grabe, naiyak daw siya, sobrang lungkot parang nakonsensya siya na parang kasalanan niya kasi nga napack up yung taping, natigil yung kanilang shoot mga customers and so on. Pero yung iniisip niya daw doon tapos yung iniisip niya pa daw doon sa quarantine era si Alden, ganyan-ganyan. So yun, pero nagpasalamat siya at nawala yung parang yung guilt niya ba, nawala yung guilt ni mga kasambreros nung tumawag si Alden sa kanya, na sinabi ni Alden na sige, sasabi ka na kung may kailangan ka, kung nararamdaman mo, tawag ka lang, sabi ni Alden na ganoon mga kasambreros. Tapos nung time, yung isa naman dito, si Alden naman yung nagsalita after ng Bawal Judgmental mga kasambreros. So na-test yung faith. Basta very touching to mga kasambreros. Pakinggan na lang natin mamaya. Parang dito pa siya sa dati sa Itbulaga mga kasus 2020, if I'm not mistaken 2022 pa to, 2023 mga kasambreros or 2021 after lang pandemic mga kasambreros or just after the COVID-19, so maybe 2020 December or 2021 first quarter na something like that. Pero palagi ko 2020 ng December or November ito mga kasambreros. So talagang sinabi ni Alden dito na inisip niya na healthy sila pero bakit gano'n, nag-positive si Mama Ten. Tapos yung
yung time na parang na dumating sa time na parang tinanong niya si Lord, na question niya yung kanyang pananampalataya, no, na parang na question niya si Lord na bakit gano'n, no, ang healthy nila, ingat-ingat daw sila, and so on, mga kasembreros. So malusog sila, pero sabi niya, na-realize niya na minsan may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, tapos may mga bagay na kailangang mangyari para may ma-discover or ma-realize ka, mga kasembreros, which is definitely true, no? Yan po yung subukan ng pananampalataya talaga. So mamaya pe-play ko to, mga kasembreros, hindi ko na i-detalye masyado para mapakinggan din po ninyo. Tapos next item natin, yung Sparkle or GMA Sparkle Artist Center, nag-post din sila, no, ng kanilang sariling kopya ng mga kuhang footages or videos doon sa hosting event nga ni na Alden at Gabby Garcia kahapon sa BDO, no, BDO Center for Excellence or Circle of Excellence, mga kasembreros 2026. So dito nga ay yun, yung mga cut lang, at saka mas malinaw of course na camera, no, ng GMA Sparkle Artist Center, mga kasembreros, na kung saan ay kasama niya si Ma'am Gabby Garcia, no, na mga hosts, mga kasembreros ng BDO Circle of Excellence Awards for 2026. So yun siya, mga kasembreros. Tapos ang kulit nito, mga kasembreros, may isang fan na parang kunwari naglalakad siya, "Pogi mo, Alden Richards," sabi niya ganon. Tapos may nagpapayong sa likod niya, pinapayungan, tapos sabi niya may mali. Ito pala si Wally Bayola pala ito, mga kasembreros. Siguro nag-shoot ang Itbulaga dito, malapit sa kanila. Tapos ay nakuhaan niya si kuya, no, "Pogi mo, Alden Richards," tapos sabi niya sa caption niya, parang may mali, sabing gano'n. May mali kasi si Wally Bayola pala ito, mga kasembreros, na hindi si Alden Richards talaga. So parang kunwari lang daw ay si Alden Richards. Tapos ang cute pa ng kanyang music background din. "Ako'y kinikilig pag ika'y lumilingon ako." So parang gano'n na, pero joke nila ito, mga kasembreros, na si Alden Richards kunwari. Tapos itong kay Ma'am Catherine, 6 hours ago, mahal nila si Kath kasi dito si Michelle Vlog yung nag-post 6 hours ago. Sabi dito sa caption niya, "OMG, naka-like tatay ni DJ Tito Romel Padilla, pati si Tita Carla at mga kaibigan ni DJ Biang Joe or mag-asawa Kuya Ray, Kuya Yubs, mahal nila si Kath, hindi yon magbabago." Parang yung sa post ni Ma'am Catherine dun sa may outfit nga niya na stripe black and white dun sa may Netflix event, no, parang nilike nila yung post ni Kath sa Instagram, mga kasembreros. So palagay ko wala namang yun nga, no, naka-move on na silang lahat, mga kasembreros. Wala na silang kumaga pa galit or puot kasi si Daniel Padilla nga naka-move on na siya, mga kasembreros eh. So sila rin noon na kasi wala namang kasalanan si Kath din sa kanila, mga kasembreros. So kung kaya yon, parang nagulat na din sila na mahal nila si Ma'am Catherine, mga kasembreros. So parang normal lang yun, no, kasi wala na namang matagal na yung issue, at saka halos naka-move on na silang lahat, mga kasembreros. So kung kaya parang normal thing na lang. So ito yung post nga ni Catherine dun sa kanyang outfit sa Netflix media launch, mga kasembreros. Tapos si Alden sa kanyang Instagram story, nagpa-teaser din, no, na mamaya ako pa ay nag-voice over ng 2:45 or past 2 p.m. Feb 15. So mamaya po ang Stars on the Floor Season 2, 7:15 p.m. mga kasembreros. So ito po ay pa-teaser din ni Alden Richards, no, mga kasembreros. So may mga dito, yung mga pa-teaser lang nila ay yung mga artista, hindi pa nila sinabi kung sino yung mga nandito, pero kagaya nung na-mention ng Kapuso Forever, si Rocco Nasino yata, at saka si Jasmine Curtis Smith ay part ng mga stars or mga celebrity duos, mga kasembreros, dito sa season 2 ng Stars on the Floor. So
Andito sina Joker, Jeremy, Denise, Sofia at saka si Jao ng Alamat mga kasembreros, no, na kanilang kakaulab sa Stars on the Floor mga kasembreros. So aabangan natin ito. Tapos sige, major item tayo mga nagulat ang marami, pati ako nagulat mga grabe. 'Di ba si Alden kanina nag-guest sa All Out Sundays. Tapos dito na naman siya sa BGC, oh. Spotted na naman siya mga kasembreros. Kaka-post lang ito ng isang admin sa TikTok na nag-ribbon cutting nga siya dito sa Bikes and Coffee, no, na isang business mga kasembreros sa BGC Manila or BGC Taguig mga kasembreros. So grabe, no, talagang ang lalaking walang pahinga, literal ito na walang pahinga si Alden Richards mga kasembreros. Imagine mo, doon pa siya galing sa and yun nga, no, kasi pagka okay, kasi kapag nasa GMA siya, nag-guest siya sa All Out Sundays, tapos kasi live yun eh, tapos siguro malapit lang naman yung BGC na to ang pinuntahan niya. Kasi wait, hindi naman to di ba? Correct me if I'm wrong ha, kung hindi to throwback mga kasembreros. So sabi dito, Bikes and Coffee Manila grand opening. Congrats mga boss. Colnago Glenn, Harley Benson. So ito yung mga owners siguro, no, na kaibigan ni Alden mga kasembreros. So hindi siya throwback, 'di ba? Kasi kung kasi kung throwback ito, malalaman ko. At saka sabi din ng sabi din ng dito, sabi din ng nag-post dito na parang walang pahinga si Alden, no, kasi parang everywhere siya. So isa rin nag-post dito si Poman Donley. So parang everywhere, no, kahit saan si Alden, no, nakita mo dito, tapos maya andun na pala sa ibang lugar. So ganoon siya, no, parang ginagawa niya na lang na yung dito, parang lumilipad siya mga kasembreros, no, kahit saan ay nandoon mga kasombrero. So talagang ang lupit lang talaga ni Pops Alden. Tapos may isa dito, sabi niya Alden Richards spotted sa birthday ni Maine Mendoza. Tapos dito nga si Alden, no, tapos parang nag-cheers pa kasama yung Eat Bulaga hosts din mga kasembreros. But if I'm not mistaken, this was 2023 pa mga kasembreros, no, at mga ka-Athletics. So yung isang kasama niya dito hindi ko kilala, no, yung naka-black, pero dito nga sa second photo ay sina Alan Kay, Maine Mendoza, at saka si Jose Manalo, at saka yung iba pang si Mama Ten nandito rin, no, medyo nasa likod lang sila Laysam, and the rest of the Eat Bulaga family mga kasembreros. So medyo malabo lang kasi nga nasa likod sila, or medyo madilim pa yung paligid mga kasembreros. Tapos ito 3 hours ago, ito na naman si Mayor Mark Alcala. Yukina Chan, bakit naman kasi palagi nakatalikod itong sina Mark Alcala at Catherine Bernardo? Iba rin mag-lunch eh. Anyway, same sila ng damit po pinost ni Mayor Mark Alcala sa IG niya. So yung yung damit nila na pareha na Soho NYC Athletics Department, agree pa ako doon na pareho mga kasembreros. Pero yung dito, yung lang talaga this, bakit parati nakatalikod and so on, tapos lalagyan na naman ng mga ibang mga pictures pag didikit-dikitin and so on mga kasembreros, no. So yun din yung yun lang yung dito, yung medyo may mali mga kasembreros na anggulo na tinitingnan natin. So kung hindi blurred, kung hindi edited, nakatalikod, no, di ba pwedeng humarap naman sila, no. Pero yung kay Ma'am Catherine walang problema doon eh. Yung kay Mayor Mark Alcala lang talaga, post niya kasi yon sa Instagram story mga kasembreros. Di ba pag mga stories, mga my day, team panatag pa rin tayo kasi hindi naman sila magkasama mga kasembreros, at saka ang tagal na hindi po pwedeng magkasama sila sa event na yun kasi nga kung sikat na sikat sila ay makukuhaan naman talaga sila ng picture at litrato mga or video ng mga nasa paligid nila, no, mga kasembreros. At saka siguro hindi lang naman 30 minutes nandoon sila Ma'am Catherine sa La Union para mag-banding, baka nga half day sila doon mga kasembreros, no. Tapos ay umuwi. So imposible namang
time duration or sa haba ng oras na yun ay hindi sila makukuha ng video. So parang napaka-imposible ng mga kasembreros kung kaya team panatag pa rin tayo. Alright, so yan lang actually sa ating cast. So sige, pasegwihan ko tong kay Donnie pala, no? Sa Donbell natin. So si Donnie at saka yung kanyang kapatid ay parang at saka yung mga kasama niya, mga kasembreros, no? Ay nagliwaliw doon sa gumala-gala, no? At saka yung sa mismong event ng NBA All-Star, mga kasembreros. So grabe yung mga kasama ni Donnie Pangilinan dito, na iba, mas matangkad pa sa kanya. Si Donnie yata mga 6'1 ang height nito. So yung mga kasama niya ay mas matangkad pa yung iba, mga kasembreros, no? Mga basketball players talaga ito, mga kasembreros, no? Kasi sobrang tangkad po nila. Tapos si Belle, regular host yata siya, no, ng ASAP. So meron siyang mga picture dito. So sobrang ganda niya, Ma'am Belle, mga kasembreros, no, sa kanyang mga kuha dito. So cause there's no one else just like you. So ito yung kinanta niya kanina sa ASAP, mga kasembreros, no, si Ma'am Belinda Mariano. So yun po. So si Ma'am Belle lang nasa ASAP kasi si Donnie ay nasa LA, no, sa Los Angeles, California, mga kasembreros. Alright, so yun lang sa ating Kathden at Donbell items, ha. Pe-play ko po itong kay Mama Ten at saka kay Alden. Medyo matitiri eye kayo dito, no? Medyo may iyak-iyak tayo dito, mga kasembreros. So after po nyan ay pakinggan natin ang salita ng Panginoon na sobrang kailangan at napakaganda po, mga kasembreros, at napaka-powerful. Isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Excited, guys! Invite nyo naman natin mga viewers sa paparating na Season 2 ng Stars on the Floor. Yes, una po sa lahat, gusto po namin magpasalamat sa lahat ng mga kaayos at mga kapuso natin na sumuporta sa Stars on the Floor Season 1. And because of that, eto tayo ulit. Eto ang comeback ng Stars on the Floor Season 2. 7:15 p.m. po yan every Sunday. So magkita-kita tayo linggo-linggo. Nasolo po na ako na nandun na po ako sa bahay. Medyo umiyak po ako nun kasi Bakit? inisip ko po kasi si Alden na dahil sa akin, ang daming nawala ng work, na-pack up yung taping namin. Tapos si Alden, siyempre ambassador siya ng DOH. So, nasa kanya lahat yung na kasama ni Alden. Tapos, positive. Kaya, hinihintay ko din yung tawag ni Alden. Nung tumawag po siya sa akin, para kamustahin ako. Parang nawala po yung pakiramdam ko na parang kasalanan ko na kung bakit na-pack up yung taping namin. Ganun po. Thank you po kasi andun pa rin siya. Kasi nung tumawag lang siya nawala yung nawala Takot. yung takot Bigat at ng saka loob. yung naramdaman kong, yung sabi niya, sige, tawag ka na lang kung may kailangan ka, kung ano nararamdaman mo, tawag ka lang. So, nawala yung yung mga iniisip. Kasi before COVID, maganda yung mga nangyayari sa buhay ko. Parang, sabi ko nun kay Lord, parang Lord, walang ibang parang sitwasyon na makakapag-test ng faith ko with everything that's happening right now. Kaya lang dumating yung COVID. Tinamaan si Mama Ten, tapos affected ako kasi lagi kami magkasama. Doon ako parang, I'll admit, Father, na-question ko si Lord, na parang Lord, bakit ganun? Bakit parang ingat na ingat kami? Sabi, parang si Mama, ingat na ingat kami, malusog kami, healthy kami, ganyan. Pero minsan talaga, na-realize ko din, Father, that time na minsan may mga bagay kang hindi kontrolado. Tapos may mga bagay na kailangan mangyari para may ma-discover ka doon sa sitwasyon na yun. Parang, Mahirap ka na naman. Hindi, mahirap yung kay Alden yung taong kasama niya na nakikita ko. Ako sa nakikita ko. Oo. Na eto, yung Lagi biruan nila nila. niloloko yun. Pero alam mo, lahat- dun sa episode na yun kanina ng Bawal Judgmental, kung kinakuha ko, ang bait na tao ni Alden, mahal niya yung taong nakapaligid sa kanya. Pero hindi niya alam na mas mahal pa pala siya nung Ni tao Tenten. na nagsisilbi sa kanya. Dahil yun ang unang-unang kinatakot ni Tenten na sinabi niya. Unang-unang natatakot ako baka mahawa si Alden na alam din niya na si Alden yung pinagkukunan niya rin ang hanap buhay niya. So,
sumagi pa rin yun sa isip mo. Yung nga sinasabi natin na hindi mo naman siya kaano-ano, pero mararamdaman mo kung paano kanya pagpahalagahan at naging parte ka ng buhay niya. Yun yung tumama kay Alden. Anong naging message o ano sa tingin mo, Alden? O lesson mo? O kasi si Mama Ten yan, Kuya Jose. Ano yan eh, kagaya nung sinabi ko kanina, never kong nakitaan niya ng kalungkutan. Ang lagi lang niyang papakita sa akin emotion niya, yung masaya siya, yung nakukulitan siya, minsan naiinis siya, ganyan. Pero yung episode na yon hindi ko in-expect. I mean, ganyan pala ako kamahal. Na mahal ka ng tao. Na parang tagal na 12 years na kami magkasama niya ni Mama Ten. So, parang siya na yung tumatay yung nanay ko. Minsan, pag malayo kami, tatay ko na rin. Lahat, all around. Bagay, nanayin naman ang itsura. Nanayin eh. Laki. Sa nangyari sa amin na yun, parang mas tumibay yung relationship naming dalawa. Na siguro parang the only thing that will break us is death. Yun lang yun. Grabing power ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Kadakilaan, Kabanalan. Ezekiel chapter 38 verse 23, "In this way, I will show my greatness and holiness." God is speaking through prophet Ezekiel. "And I will make myself known to all the nations of the world. Then they will know that I am the Lord." So grabe mga kasembreros, no? Nabanggit niya dito ang I will show my greatness and holiness, no? Kadakilaan at kabanalan. Alam niyo po, utos ni Lord sa atin yung magpakabanal tayo. In reality, hindi ito kayang gawin ng tao. Makakaiwas tayo sa kasalanan, sa pananalita, minsan nagkakasala tayo sa isipan. Kapag iiwas tayo sa kasalanan sa actions, minsan yung ating bunganga, yung ating emotion, yung ating bunganga, nagkakasala, no? Napifail mga kasembreros. So, ang Diyos natin, di ba, yung mga character ng Diyos ay loving siya, patient, compassionate, merciful, forgiving. Si Lord Jesus Christ ay nag-humble, no? Naging humble mga kasembreros. Peaceful, no? Siya yung source ng peace mga kasembreros, and so on. All of the good attributes or characters mga kasembreros, kung kaya sinasabi natin ng buhay dapat natin ay ang ugali dapat natin ay Christ-like, no? Katulad ni Kristo mga kasembreros. Na kung si Jesus Christ ay nagpatawad, tayo rin po dapat ay nagpapatawad. May nabasa akong sabi doon, kung tayo po ay nakatanggap ng pagpapatawad, tayo rin po dapat ay nagpapatawad. Kung tayo po ay nakatanggap ng awa sa ating Panginoon, dapat tayo rin po ay mawain. Kung nakatanggap tayo ng pag-ibig mula sa Panginoon, dapat din po tayo ay umibig sa ating kapwa, no? Hindi ibig sabihin na ibig na yung romantic relationship, hindi po, no? Yung dapat, no? Kasi may level yan eh. Yung kumbaga the way you love your wife or your husband ay hindi mo pwedeng gawin. Kung pa yung level ba, iba-iba mga kasembreros. So, ganoon. So, kung tayo po ay nakatanggap ng kindness, no, ang kabutihan at kabaitan, generosity mula sa Panginoon, tayo rin po ay, ganoon din po ginagawa natin sa ating kapwa-tao. Because God Himself is the main source of all the good attributes and characters mga kasembreros. So, and isa dito sa pinakamahirap na gawin talaga mga kasembreros ay maging banal, no? God Himself, no, si Lord Jesus Christ, si God the Father, ay banal siya mga kasembreros. So, dito po ay inihahayag ni God the Father, no, ni Yahweh, kung gaano siya kadakila, kung gaano siya kabanal mga kasembreros. Tapos, ipapakilala niya, no, yung kanyang sarili sa lahat ng bansa sa buong mundo. Sabi niya, all the nations of the world, that they will know that I am the Lord. So, yun po, no, kung kaya tayo po bilang mga mananampalataya ay meron po tayong purpose, meron tayong mission sa mundong ito na ibahagi, no, yung kung ano yung nalaman natin through the Holy Bible, through other preachers or pastors, for example, or workers sa simbahan. Kung ano yung nalaman natin tungkol sa Panginoon, we should share it to other people as well. Magpo-post tayo sa ating mga social media. Kapag nakatanggap tayo ng good news, for example, talagang kunwari nakapasa ka sa board exam, or kunwari nakapasa ka sa bar exam,
or kung pa may mga good news tayo natatanggap, di ba, parang post tayo, pasalamat Lord, thank you so much. Pero ano kasi yun eh, kapag ganoon yung mindset natin na kapag tama naman yun, I'm not saying na masama yung pagpo-post na nakapasa ako sa ganito, nakapasa ako sa pagiging police, na Snapcom, nakapasa ako sa ganyan, civil service for example. So hindi ibig sabihin na masama yun. Pero dapat araw-araw, no, mga kasembreros tayo nga nagpapasalamat sa Panginoon na kumaga pa everyday na ating buhay sa pagkain pa lang, no, bago tayo kumain mga kasembreros ay we should open our mouth and thank God for every meal na tayo po na kakainin natin mga kasembreros. So yung buhay pa tayo, no, kasi binigyan tayo ng another chance ng Panginoon na masilayan muli at ma-experience ang life or ang buhay na ito mga kasembreros, because anytime ay pwede niyang bawiin sa atin ang buhay na hiram mga kasembreros. So yun, no, dito isa sa pinakamahirap na character ni Lord, isa sa pinakamahirap na characters niya ay yung maging banal, okay, because He's the source of holiness. So yung kadakilaan sa kanya yun mga kasembreros, yung kanyang glory, yung kanyang greatness ay wala pong iba, no, kundi sa kanya lamang yan mga kasembreros, yung kadakilaan. Hindi po natin ano yan, hindi po natin kayang lagpasan mga kasembreros or pumantay sa kanyang kadakilaan. Well, of course, bilang mga anak niya, ginagawa niya tayong outstanding, ginagawa niya tayong may top sa klase for example, or nagtatop sa ating trabaho, or nagiging successful yung ating business, nagiging successful tayo sa buhay. So isa 'yun sa mga promises ng Panginoon mga kasembreros na tayo pa ipagtagumpayin niya. But more than that, yung kabanalan, no, isa sa pinakamahirap ito mga kasembreros na gawin, because God is holy, no? God is holy mga kasembreros. So alam niyo po, sa mga characters na ni Lord mga kasembreros, like nga, loving, patient, merciful, forgiving, sa lahat ng attributes niya, sa lahat ng ugali niya, alam niyo po kung anong character lang niya yung inuulit-ulit sa Biblia, na kung pa sinisigaw ng mga anghel mga kasos, holy. Okay, God is holy. So yun lamang po, no, hindi sinabi sa Biblia na God is love. Wala pong ganun. So that means na yung holiness ay ang hirap, ang level ng kanyang kabanalan ay sobrang hirap. Pero tayo po ay kumapainutusan, no, ni-remind ng Panginoon mga kasembreros na maging banal, because He Himself is banal mga kasembreros, no. And may mga verses nga na be perfect for your Father in heaven is perfect, no? Pero alam ng Diyos kung sino yung nagkukumahog, sino yung nag-workout, sino yung nag-effort mga kasembreros, no? At saka may pananampalataya sa Kanya, nananalig sa Kanya na we can be like His Son, Jesus Christ. Parang ano lang yan eh, parang sa isang pamilya, kunwari may 5 magkakapatid, tapos yung pinakapanganay nila ay sobrang bait, sobrang matulungin, sobrang mabait na bata mga kasembreros. So ang ginagawa ng mga magulang, gayahin nyo si kuya nyo, ganun, di ba? Parang ganun yan, di ba? Parang pinapaalahanan ng mga nakakabatang kapatid niya, gayahin nyo si kuya nyo, gayahin nyo si ate nyo, mabait, matulungin, at saka nakapagtapos ng pag-aaral. So parang ganoon mga kasembreros si Lord Jesus Christ, because Jesus Christ is the firstborn, di ba? Ng lahat ng creation mga kasos. Kung pa sa isang one big grand holy spiritual family natin mga kasembreros sa langit, ay si Lord Jesus Christ ang pinakapanganay. So yung mga susunod tayo na mga kapatid niya mga kasembreros ay dapat po ay kumbaga pa katulad niya, because He Himself is the firstborn, perfect, no, at saka flawless mga kasembreros. Wala siyang bahid ng dumi, walang bahid ng mansya, walang bahid ng kahit na isang katiting na kasalanan mga kasembreros. Ang verse na ito sa Ezekiel chapter 38 verse 23 reflects the powerful and all-encompassing nature of God's presence and authority. All-encompassing ibig sabihin ng powerful and all-encompassing nature ay nalalagpasan niya lahat ng ugali, lahat ng power, lahat ng greatness, lahat ng kabanalan, lahat mga kasembreros. So to emphasize the greatness and holiness of our God mga kasembreros. So yun yung kanyang authority, no, na hindi kayang lagpasan at mapantayan mga kasembreros. It highlights how God's greatness, holiness, and power are not limited to a specific group of people, but are meant to be revealed to all nations. So yun no, and nakaka-bless ngayong yung generation na to na
merong TikTok, merong YouTube, merong Facebook na yung ating mga vlog ay pwedeng umabot sa ibang bansa, no, which is definitely yung kunwari yung salita ng Panginoon umabot sa ibang bansa, no, kung saan may nakakaintindi ng Tagalog or Taglish mga kasambreros, kasi sa iba't ibang panig ng mundo may mga Pilipino, no, may mga OFW. So yun talagang isa ito sa mga misyon natin mga kasambreros na ibahagi yung kanyang greatness, yung kanyang kadakilaan mga kasambreros, because parang unang-una sa lahat yung mundong ito ang daming bad news. So pag nag-share tayo ng good news mula sa Bible, so baka yun lang yung good news na narinig ng tao na nakatanggap or nakabasa or nakarinig ng iyong binabahaging verse sa Biblia. So di ba, nakaka-impact tayo mga kasambreros at dala ng good vibes sa mga taong maaring nagiging hopeless, nagiging pagod, no, pagod spiritually, pagod mentally, pagod physically. So makaka-relieve ito mga kasambreros. So God asserts His identity as the ultimate Lord over all creation by demonstrating His magnificence and supremacy to all. So supreme, kung pa yung kanyang supremacy ay lagpas-lagpas pa sa langit. Grabe, no? Alam niyo, kulang po ang aking mga salita kung isipin at saka ika-calculate ng ating human standard. No, talagang kulang na kulang. Kulang na kulang. Even the prophets, even the leaders na pinili ng Panginoon, even the chosen people of God ay wala. Even the angels, no? Even the greatest men in the Bible, mga kasama, talagang hindi walang papantay sa kanyang kadakilaan. And yet, no, ginamit niya mga kasambreros yung mga taong unworthy kagaya natin para sa kanyang kadakilaan. Grabe, no? Alam niyo, parang isang CEO, no, isang chief executive officer sa kumpanya, di ba? Parang wala tayong worth, pero nung hinire niya tayo na maging assistant niya at saka maging kamanggagawa, that's something, no? Kasi that's he is or she is the CEO, no? Chief executive at may-ari ng kumpanya, tapos ginawa niya tayong assistant, ginawa niya tayong maging parte ng kanyang buhay. So grabe, no? Grabe mga kasama. So that's overwhelming, di ba? So kung kaya sa ating final thought or sa ating application mga kasambreros, isipin natin parati yung powerful message ng Ezekiel chapter 38 verse 23. Just like you set goals at work or care for your family, take this as a mission to share God's love and truth. Imagine being a beacon in a world that needs direction. So are you ready to be the leader who brings hope and light to those around you? So dapat tayo po ay hindi natin kailangan maging preacher or pastor, hindi natin kailangan hindi na kailangan maging politiko tayo or maging mayor or ano man dyan sa society, hindi naman kailangan maging artista tayo para makapag-share tayo ng good news at kadakilaan at kabutihan at kabanalan ng Panginoon, no? Sharing His Word, sharing verses from the Bible. So isa yun sa mga mission dapat natin na nagiging lifestyle natin araw-araw. Gamitin natin yung ating Facebook, no? Yung ating mga TikTok, yung ating anumang social media platforms na meron tayo. And especially sa loob ng tahanan, dapat ay nagiging part ng daily routine natin yung pagbabahagi na ng salita ng Panginoon sa bawat isa, especially if you are a parent, no? Or ikaw po ay nanay, ikaw ay tatay, ikaw ay ate, kuya, or guardian, mga kasambreros. Alright, sinapos ng Word of God, mapipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka kabanalan at kadakilaan ng Diyos na ibabahagi natin sa iba, mga kasambreros, because His greatness, His holiness, His power, mga kasambreros, His glory ay unequal, mga kasambreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent, and powerful name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po.